Sa mundo kung saan pinagkalooban ang mga tao mga espesyal na kapangyarihan upang magawa nila aliwin ang mga Diyos sa pamamagitan ng paglalaro ng kanilang mga laro na nakikita natin ang isang grupo ng mga lalaki na nakahanap ng isang babae nagngangalang Leia na naka-freeze sa yelo nila isipin ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ngunit bigla niyang kinausap ang mga ito kanyang sarili. Bilang dating Diyos at hinihiling niya makilala ang pinakamahusay na manlalaro ng kanilang henerasyon pumunta kami sa lungsod kung saan may nakilala kaming batang lalaki nagngangalang Faye na kababalik. Lang pagkatapos pagkuha ng isang mahabang bakasyon natutunan natin na 6 months na siyang wala at siya nagulat na makita ang mga laro dahil doon tumatakbo silang tatlo sabay-sabay ngunit ang mga manlalaro ay nagpupumilit na makumpleto ang mga laro at lahat sila sa huli ay matatalo natutunan natin yan player din siya at iniisip niya pagsali sa kaya siya ay gumawa ng kanyang paraan sa arcane court building kung saan nakikita natin ang mga manlalaro pagtitipon nakikipag-usap siya sa pinuno Secretary Miranda telling her that he's hinahanap ang babaeng nagturo sa kanya kung paano sa paglalaro ay inilalarawan niya ang kanyang hitsura at sinabi sa kanya ni Miranda na natagpuan nila isang taong tumutugma sa paglalarawan na nagsasabing gusto niya itong kausapin ang mga laro sinabi niya kay Faye ang tungkol sa sinabi ni Leia na tagpuan siya isang taon na ang nakalipas at gusto niya si Him ipinaliwanag ni Miranda na naglaro si Leia tag sa mga tao kaya tumama siya sa karagatan sahig. Ngunit siya ay naging frozen sa loob ng 3,000 taon dahil nakatulog siya sa gitna ng laro Miranda ipinapakita na si Leia ay isang avatar ng apoy at kahit na ang kanyang mga kapangyarihan ay tinanggihan. Kaya pa niyang sirain ang lungsod kaya pinayuhan siya ni Miranda na maging maingat siya utos ni Faye na bantayan sila ni Leia hindi makapaniwalang binibigay niya ang gawaing ito magtanong na. Napagtatanto na ang kapalaran ng lungsod ay nakasalalay sa kanyang mga balik at sila ay gumagawa ng kanilang paraan upang kwarto ni Leia habang ipinapaliwanag ni Miranda na siya gustong malaman kung bakit bumaba si Leia sa Earth at sinabihan niya itong panatilihin si Leia na aaliw kaya kailangan niyang makipaglaro sa kanya pumasok sila sa kanyang silid kung saan nakita niya ang isang pares ng dice. At sinabi niya kay Miranda na siya pagpunta sa roll 1, 4 at 1, 6 at siya ay magagawa niya kaya nagtataka siya kung ito nga nagkataon lang pero pinapaliwanag niya yun may teknik siya na. Sinasabi may secret to throwing the dice nakita niya si Leia na pagtanto na siya ay magkamukha sa taong hinahanap niya at sinabi sa kanya ni Miranda na siya ang pinakamahusay player ng kanilang henerasyon na nagsisiwalat na siya ay nanalo ng 3 sunod na laro sinabihan siya ni Miranda na huwag guluhin. At siya lumabas ng kwarto nang ihayag ni Leia na siya gustong makipaglaro sa kanya na sinasabi ang laro ay makakatulong sa kanila na makilala ang bawat isa ang iba ay ipinapakita niya sa kanila ang mga card habang siya nagpapaliwanag na ginawa niya ang mga ito noong siya ay naiinip at nakikita natin na mayroon silang bawat isa may nakasulat sa mga ito na ipinaliwanag niya na ang laro ay tinatawag na self-in-row memory na nagsasabing kailangan nilang itugma ang card upang ang kalabang manlalaro ay ibigay ang impormasyong binabasa niya card ngunit sinabi sa kanya ni Faye na gawin ito muli nakaharap. Kasi ito kapag siya ipinaliwanag ang mga patakaran at napagtanto niya na kabisado na niya ang lokasyon ng bawat card na sa tingin niya ay siya kahanga-hangang napagtatanto na gusto niya play fair kaya nagpasya siyang gamitin siya magic na nagiging sanhi upang panatilihin ang mga card gumagalaw na iniisip na gagawin nito ang game fun she adds that unlike a regular memory game hindi na sila makakakuha ng isa pang turn kahit makahanap sila ng matching pair kaya Faye na pagtanto na ang laro ay magiging mapanghamon ngunit nagiging excited siya at sinimulan ni Leia ang larong nakita natin ni Miranda nanonood ng laro sa pamamagitan ng camera bilang si Faye ay pumili ng 2 baraha at siya ay natapos nakakakuha ng hometown at blood type niya nagtataka kung ang mga Diyos ng dugo at si Leia. Nagpapatunay sa kasabihang ito na napakainit nito nakakatunaw ng mga gusali ngunit sinasabi niya sa kanya magtugma ng 2 blood type card kung gusto niya para matuto pa at pipili na siya ang kanyang mga card ngunit siya ay nagiging ginulo at nagtatanong kung nakasuot ba siya ng kahit anong underwear pero sa tingin niya ay hindi na kailangan dahil may nakatakip na siyang damit skin daw. Hindi siya makapag-concentrate kaya siya lumayo habang pinipili niya ang kanyang mga card at she gets hometown and name she returns ang mga card na nagsasabi kay Faye na mayroon sila nakita na ang parehong hometown card at siya nagtatanong sa kanya kung alam niya kung nasaan sila ibinunyag niya na nagawa niyang subaybayan ang mga galaw nila at nakakasabay niya ang mga card kaya sinabi sa kanya ni Leia ang tungkol sa kanya bayan na nagsasabing siya ay nagmula sa isang lugar tinatawag na The Elements kung saan ang mga Diyos na ninirahan ipinahayag niya na ang mga tao ay nangangailangan ng isang espesyal na pinto para makapasok dito pero si Faye na alam niya ang tungkol sa kasabihang ito na ginamit niya alam ng nakaraan Miranda na ang mga Diyos ay naiinip kaya binigyan nila ang mga tao ng kapangyarihan at lumikha ng mga laro para laruin nila natutunan natin na ang mga taong may kapangyarihan ay tinatawag mga apostol at hinahamon nila ang mga Diyos maglaro ng mga laro na nagaganap sa loob ng mga elemento na magagamit lamang ng mga apostol ang kanilang kapangyarihan.
Habang naglalaro ngunit kung kaya nila upang manalo sa isang laro pinapayagan silang gumamit ng bahagi ng kanilang mga kapangyarihan sa tunay mundo na puno ng pag-alit nila lang kaya hindi ito ma-explore ng mga tao ngunit upang magamit ang kanilang buong kapangyarihan sa ang totoong mundo na kailangan nila para manalo ng 10 laro upang ibigay sa kanila ng mga Diyos ang malinaw na katayuan. Nalaman natin na mayroong pagdiriwang pagkatapos nilang linisin ang mga laro ngunit hanggang ngayon wala pang nakakamit ito ay dahil ang mga apostol ay nawalan ng kanilang karapatang maglaro. Pagkatapos nilang matalo ang 3 beses na iniisip ni Miranda na kay Faye ang humanity pinakamahusay na pagkakataon na maalis ang mga laro ng Diyos at bumalik kami kay Faye nang nagtataka siya kung bakit. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Leia sa kanya mga tanong kaya ipinaliwanag niya na ang mga laro ay sinadya upang tangkilikin at sa panahon ng kanyang turn she is able to match the name card so he nagbibigay sa kanya ng formal na pagpapakilala ngunit siya napagtanto na binigyan niya siya ng higit sa pangalan niya lang nakakaalam na kaya nila matuto pa tungkol sa isa't isa kung magtatanong sila. Ang mga tamang tanong na pinaniniwalaan niya na siya hindi kailangang itugma ang lahat ng card manalo sa laro dahil ang layunin ay upang mangalap ng impormasyon mula sa kalaban ilang sandali pa ay. Napansin ni Faye na siya nagsisimulang mangalap ng sapat na impormasyon ngunit si Leia ay tumutugma sa 2 blankong card at kami alamin na nagpapahintulot sa kanya na magtanong ng anuman tanong na. Gusto niya pero bigla niya exudes her aura asking him why he's sinusubukang mapalapit sa kanya kaya siya nagiging intimidated na alam niyang kaya niya sirain siya sa isang iglap sinabi niya sa kanya na. Nagsasaya siya sa paglalaro kasama niya at nagpa siya siyang sabihin sa kanya ang katotohanang nagsasabi na inutusan siyang panatilihin ng isang tumingin sa kanya kaya nagalit si Miranda iniisip na. Susunugin ni Leia ang lungsod down but she's actually happy that Faye sinabi sa kanya ang totoo at kinuha niya ang isang nagustuhan niya na tinatawag siyang mabuting tao sinasabi niya sa kanya na maging. Mas casual siya dahil gusto niyang mag-enjoy sa mga laro kasama niya at nagpa siya siyang tapusin ang card laro na napagtatanto na hindi niya sinusubukan win against her inatin niya na siya lang gusto. Siyang makilala kaya siya lang tumugma sa mga card na magbibigay sa kanya bagong impormasyon tungkol sa kanya nagtataka siya kung ano ang itatanong sana niya kung nakuha niya yung blank card kaya. Gusto daw niya alam kung bakit hindi siya bumabalik sa elemento at kung bakit niya gustong makita siya sinasabing hindi siya ang pinakamalakas na apostol kaya ipinaliwanag niya na ito ay dahil. Nakakuha siya ng 3 magkasunod na lumapag sa kabila ng pagiging rookie sinasabi sa kanya na mas magaling siya. Kaysa sa iba kaya gusto niyang i-clear ang mga laro ng Diyos kasama niya inihayag niya na pinuntahan niya Earth upang makipaglaro sa mga tao ngunit siya napagtanto na hindi na siya makakabalik sa elemento kaya hindi na siya makakabalik pagiging isang Diyos ngunit ipinaliwanag niya na siya maaaring bumalik pagkatapos niyang makakuha ng 10 panalo na sinasabi ibibigay ng mga Diyos ang kagustuhan. Ng isang apostol sa pagdiriwang ay iniisip niya ito isang mahusay na gantimpala para sa pag-clear ng mga laro ngunit ipinaalala niya sa kanya na walang tao kailanman nakamit ito tumungo sila sa dive. Gitna kung saan sila pumasok sa gate kung saan humahantong sila sa susunod na laro nakakita sila ng isang grupo ng mga apostol at kinikilala ni Faye ang isa sa sila bilang asa na nagsasabi sa kanya na siya ay may lamang bumalik mula sa kanyang bakasyon sabi ni Leia sa kanila na sasali rin siya kaya nagulat sila kung bakit ang dating Diyos ay nagpa siya na sumama sa kanila bati sa kanila ng kakaibang nilalang na tinatawag na MIP sinasabing oras na para simulan ang laro kaya inilabas ng mga apostol ang kanilang mga drone na nagpapahintulot sa lahat na panoorin sila bilang sila. Ipinakikita ng Playmip na mayroong 18 naglalaro ang mga apostol at alam nila na malapit na silang maglaro laban sa Diyos Titan iniisip ito ay magiging isang laro ng labanan ngunit sinabi ni Mipsa. Kanila na ang pagod na si Titan sa pakikipaglaban na sinasabi maglalaro sila tinatawag na hide and god sick tanong ni Faye kay Mip tungkol sa mga tuntunin ng pag-iisip ng laro kailangan lang nilang tumakas mula sa Titan upang manalo kaya ipinaliwanag ni Mip na tumatakbo ay tutulong sa kanila na manalo sa laro ngunit kaya nila manatili lamang sa loob ng playfield at sila matatalo kung mahuli ng Titan ang lahat sa kanila ngunit ipinahayag ni Mip na kaya nila talo pa rin kahit nakakakuha sila malayo kaya na pagtanto na ang mga patakaran hindi ba simple ang lupa ay biglang nagsisimula. Nanginginig habang ang Titan ay dumating at ito tumama sa isang gusali na naging sanhi ng rubble na hulog sa mga apostol kaya ginagamit nila ang kanilang kapangyarihang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit si Faye retreats at tinanong siya ni Leia kung bakit hindi gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang ipahayag niya na ang kanyang kapangyarihan ay pumipigil lamang sa kanya na mamatay. Malapit na siyang durugin ng higanteng rubble ngunit she casually destroys it kaya naging siya impressed realizing na mayroon siya hindi kapani-pani walang lakas ngunit sinasabi niya sa kanya hindi niya ginagamit ang buong kapangyarihan niya lahat ay nagsimulang tumakas bilang ang hinabol sila ni Titan na nagpasya sila naghiwalay at ang face group ay nagtatago sa likod ng mga gusali ngunit napagtanto niya na ang Titan alam kung nasaan sila kaya pinayuhan niya sila not to let their guard down.
Nakita nito ang asa at crush siya nito pero nagiging siya nalilitong nagtataka kung bakit wala pa rin ay tinanggal mula sa laro ngunit siya namumula ang katawan at bigla siyang sumugod umaatake sa ibang mga apostol kaya sila sabihin sa kanya na huminto ngunit ipinaliwanag niya iyon hindi niya makontrol ang kanyang katawan na pagtanto ni F na kayang kontrolin ng Titan Apostol sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila at siya ay tinamaan ng kanyang mga kasama sa kanyang magic slamang sila sa dingding ng Titan Stomp sa isa sa kanila na naging dahilan ng pag-ikot ng kanyang katawan pula pero yung iba apektado din kaya nagtataka ang lahat kung paano nangyari ito. Faye nagpa siya na umatras kasama si Leia ngunit ang biglang tumigil si Titan sa paghabol sa kanila kaya nalilito sila pero nakikita nila ang asa papalapit kaya nagtaka silang tumakbo bakit kalahati lang ng katawan niya ang pula nila mapagtanto na hindi siya wala sa laro kaya lang naisip ni Faye na may nakatagong rule at nagpa siya silang subukan ng kanyang teorya magtago sa isang eskinita kung saan siya tinatakpan ni Faye itaas na katawan habang hinahawakan ni Leia ang kanyang mga binti na nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kontrol sa kanya katawan niya na pagtanto na wala na siya sa panig ng Titan at ito ay nagpapatunay ng false teorya na maaari nilang ibalik ang mga apostol sa the human side sa pamamagitan ng paghawak sa kanila ngunit hinahabol sila ng Titan kaya sinabi niya asa na magtago habang tumatakas kasama si Leia na nagtataka kung paano sila dapat manalo sa laro na naalala nila na kaya pa nila matalo kahit na nakakalayo kaya nagsisimula silang makabuo ng mga teorya at napagtanto ni Leia na naiintindihan nila ang bawat isa iba dahil mayroon silang katulad mindset inaamin niya na ang saya niya at naalala niya ang babaeng hinahanap niya para sa kung sino ang nagsabi sa kanya na ang mga laro ay sinadya mag-e-enjoy pero sinasabi niya kay Leia na siya gustong manalo dahil ayaw niyang matalo kailangan nilang malaman kung paano manalo sa laro ngunit biglang hamarang ang mga apostol kanilang landas habang ipinapaliwanag iyon ng pinuno na kuha ng Titan ang lahat ng ito ngunit sinabi niya hindi sumuko si Faye. Sa pagmamakaawa sa kanya na tumakas habang hinahabol sila ng mga apostol pumasok sa isang gusali kung saan sinisira ni Leia daanan na nagpapahintulot sa kanila na makatakas mula sa mga apostol ngunit nalaman natin na mayroon 3 manlalaro na lang ang natitira sa The Human alam ni Side at Leia na may problema sila kaya tinatalakay niya ang sitwasyon kay Faye sinasabi sa kanya na ang iba ay binaligtad sa gilid ng Titan nang marinig itong si Faye ay dumating up sa isang teorya na nagsasabing alam niya kung paano manalo habang binabanggit niya na itago sa Diyos maghanap ay talagang isang board game. At Leia naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin kaya dumating sila may plano ngunit nakita nila ang mga apostol papalapit kaya nagpa siya silang maghiwalay tumalon si Leia sa bintana habang tumatakbo. Si Faye sa rooftop na pagtatanto na ang Titan sinisira ang mga gusali kaya sa tingin niya ang laro ay umabot na sa kasukdulan na kanyang kinakaharap na pagtatanto ng Titan na ginamit nito ang mga apostol. Upang akitin siya doon at ito inaatake siya kaya nag-aalala ang lahat ngunit alam ni Leia na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanilang plano at nakikita natin iyon hindi ba maling ang kapalaran sa panig ng Titan dahil pinawalang bisa ng kanyang kapangyarihan ang pag-atake sinasabi niya sa Titan na sila na alam ang kondisyon ng tagumpay na sinasabi niya napansin nila na naglalaro sila ng reverse kasi nag-flip yung mga players sa tuwing natatag sila ay idinadagdag iyon ni Leia ang karne ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan dahil ito sinabi sa kanila ang tungkol sa playfield realizing na ito ay Square. Faye alam na ang laro matatapos kapag walang mga gusali umalis dahil reverse hindi siya nagtatapos hanggang ang buong board ay may isang kulay at siya ay nakatayo sa huling gusali kaya ito paulit-ulit itong gumuho pero siya nagpapaliwanag kung paano nagawa ng Titan baguhin ang ilang mga alagad na may isa sa pag-atake na nagsasabing ito ay dahil sa linya magkasama silang pinahihintulutan. Ang Titan lumikha ng isang kadena sinabi niya sa Titan na iniistorbo niya ito habang tinutulak ng asa ang mga apostol sa pader at hinawakan ni Leia isa sa kanila ang nagpapahintulot sa kanila na makabawi control ng katawan nila nakikita natin yan marami pang manlalaro sa The Human side kaya alam ni Faye na tapos na ang laro para sa Titan ngunit iniligtas siya nito bago ang gumuho ang gusali at inatin nito ang pagkatalo bumalik si Faye sa Arcane Court kung saan sinabi sa kanya ni Miranda na ang kanyang kapareha nakatanggap ng hindi kapani-paniwalang rating mula sa public. She asks him about Leia saying they had excellent teamwork so sabi niya siya ay kamanghamanghang at Miranda sa tingin nila dapat ipagpatuloy ang pakikipagtulungan niya ibinunyag na naglalaro mag-isa si Leia habang wala na siya dahil sanay na siya na walang gustong makipaglaro sa kanya at nalaman natin na may katulad si Faye karanasan noong bata pa siya. Miranda sa tingin ni Faye ay magagawang i-clear ang laro kay Leia. At binigyan niya ito ng susi card na ginagamit niya para ma-access ang kwarto ni Leia. Nakita siya ni Fan na nanunood ng kanilang laro na nag-iisip tungkol sa kung ano ang maaari nilang gawin ng mas mahusay at inihayag niya na mayroon na siya 4 na beses niya itong pinanood na tinanong niya si Faye ang kanyang nais na nagpapaalala sa kanya na ang mga Diyos ibibigay ang kanilang mga kahilingan.
Pagkatapos nilang malanawan ang mga laro kaya ipinahayag niya na gusto niya hanapin ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maglaro. Sinasabing hindi niya alam ang pangalan niya kaya siya just called her sis. Nalaman natin na siya palaging hinahamon siya at hindi siya nanalo a single game pero bigla siyang nawala, iniiwan ng pangako na sila magkikita uli. Siya ay itinuturing niyang kanya, iniisip ng mentor na siya ay isang bihasang manlalaro dahil sa kanya kaya gusto niya itong makita muli. Ay tinanong siya ni Leia kung mayroon siyang anumang mga palatandaan tungkol sa kanya ngunit ipinaliwanag niya na siya lamang naaalala ng buhok niya na nagsasabing mukhang katulad ni Liz. Tinanong niya siya kung siya nga konektado sa kanyang kapatid na babae ngunit pinaalalahanan siya nito na siya ay nagyelo sa loob ng 3,000 taon kaya napagtanto niyang imposible ang hitsura niya forward sa pakikipaglaro sa kanya muli at siya nangangako na gagawin ang kanyang makakaya para magawa nila clear the games together. Sabi ni Leia Miranda na aalisin niya ang games with Faye and she's excited to play kasama niya ulit pero pinapaliwanag niya na sila nangangailangan ng higit pang mga apostol na makilahok sa ang mga laro. Ay inihayag ni Miranda na hindi bababa sa 10 ang mga apostol ay kailangan para sa bawat pangkat dahil ito ay madaragdagan ang kanilang mga posibilidad ng panalo na nagsasabing walang limitasyon kung paano maraming tao ang maaaring lumahok ngunit gagawin nila makipaglaban lamang sa isang Diyos sa bawat isa. Ang game lead ay hindi interesadong magtrabaho kasama ang ibang mga apostol ngunit utos ni Miranda Faye para maghanap ng mga kasamahan sa koponan na nagsasabing kailangan niya humanap ka ng makakasundo nila. Faye gumagawa ng online na post habang naghahanap siya para sa mga kasamahan at naghihintay sila malapit sa isang booth na nagsasabing ang mga application ng team app ay digitally managed pero may mga pagkakataon kapag nais ng mga apostol na umalis sa kanilang mga pangkat at hindi nila masabi sa mga kasamahan nila tungkol dito kaya tumungo sila sa booth para hanapin ang kanilang susunod na koponan. Ibinunyag niya iyon. Kilala niya ang isang team captain na nagngangalang Ashlyn at Faye calls him asking him if he can join. Ang mga ito ay alam niya tungkol sa kamakailang victory ni Fa, thinking he's impressive kaya Ashlyn tinatanggap siya sa koponan ngunit inihayag niya na kasama niya si Leia at binaba ni Ashlyn ang tawag kaya tinawagan ulit siya ni Faye na nagtatanong kung bakit siya ginawa iyon kaya sinabi niya kay Faye na si Leia ay may masamang reputasyon dahil narinig niya ang isang koponan kinukutsa ang mga laro ng mga Diyos at naging siya masama ang loob dahil dati siyang Diyos kaya binugbog niya sila at nauwi silang lahat sa ospital. Paliwanag ni Ashlyn hindi nila siya maaaring tanggapin sa koponan. Nakakahiya naman since cute siya pero banggit niya na hindi kalakihan ng dibdib niya sapat na kaya nagalit siya at natapos na siya ang tawag na Fa ay naghahanap ng ibang team at nakahanap siya ng isang mahusay na analyst ng laro. Nagpapaliwanag na makakatulong ito sa kanila na makabuo na may makikinang na mga diskarte na kanyang kino-contact the team captain named Yuki asking her kung pwede siyang sumama sa kanila so she tells him matutuwa silang makuha siya pero siya. Paliwanag ni Leia na kasama nila ni Yuki biglang nagpanik at binabaan din siya. Tinanong niya si Leia kung bakit takot na takot si Yuki sa kanya and she explains that she's innocent pero tinawag siya ni Faye na sinungaling na sinasabing masasabi niya na naguguluhan siya kaya ibinunyag niya iyon. Nakipaglaban siya kay Yuki noong itugma sa pagsasanay ngunit noon ay hindi niya ginawa alam kung paano magpigil at siya ay natapos pinapunta si Yuki sa ospital niya. Paliwanag na sinubukan niyang bisitahin si Yuki habang nagpapagaling siya pero naging sa sobrang takot ay nahimatay siya. Faye sa tingin nila ay hindi sila makakahanap ng isang koponan lahat kasi galit kay Leia pero siya nagpapaliwanag na gusto lang niyang matuto higit pa tungkol sa mga tao kaya sinubukan niya makipag-ugnayan sa kanila. Sa tingin niya ay dapat bumuo ng bagong team kaya kailangan nilang maghanap mga tao na sumali sa kanila sa pag-iisip na kailangan nila isang taong may kapakipakinabang na kasanayan. Na nakikita niya ay batang babae na nagngangalang Pearl habang siya ay pumapasok sa pamamagitan ng portal na napagtanto na maaari siyang mag-teleport and he thinks her power is amazing kaya siya isinasaalang-alang ang pag-imbita sa kanya na sumali sa kanyang koponan ngunit tumungo siya sa booth at siya nagbubunyag na gusto niyang magbitiw bilang isang apostol ngunit si Leia Burns ang kanyang pagbibitiw sulat kaya nagalit siya sa pagtataka bakit pinigilan siya ni Leia pero nakikilala niya Leia at Faye at napahiya siya. Sinasabing babayaran niya ito sa pamamagitan ng magre-retiro pero ipinaliwanag ni Faye na gusto nila para pigilan siya sa sinasabi nila gusto niya sa team nila pero tumanggi siya kaya sinabi niya sa kanya na igagamot niya ito isang parfait kung siya ay nakikinig sa kanya at siya nagbago agad ang isip niya pagpapakilala ni Pearl habang binabanggit niya na ang kanyang record ay isang panalo at isang talo pero nagtataka si Faye kung bakit gusto na niyang magretiro. Minsan lang kasi siya natalo kaya siya tumingin para sa kanyang anak na babae habang sinasabi niya iyon. Ang mga apostol ay tinatrato na parang mga kilalang tao lahat gustong matulad sa kanila pero siya alam niyang nakakalimutan sila ng lahat pagkatapos nilang matalo ng 3 beses at ito na bakit ang mga apostol ay nagsasanay ng husto upang makumpleto ang mga laro ngunit
Nagtataka siya kung bakit mayroon si Pearl, sumuko na siya, nakikita niya ang profile niya, nagtatanong sa kanya kung bakit siya nagre-retiro, kaya siya feeling niya natalo ang team niya dahil sa kanya. Nalaman natin na noong huling laro ang layunin ay protektahan ng pinuno, ngunit bilang siya ay hinahabol, siya aksidenteng lumipat ng lugar sa team captain dahilan para mawala sa kanila ang laro na inihayag niya na maaari siyang magpalit mga lugar na may mga tao at mag-teleport ng kahit ano with her powers, pero galit siya sa sarili niya, iniisip na pinabayaan niya ang kanyang koponan, sa palagay niya ay hindi. Ang kanyang kapangyarihang magpalit ng mga lugar kapaki-pakinabang dahil magagamit lamang niya ito, isang taong nahawakan niya lang na nagpahayag na hindi pa niya nakakabisado ang powers niya, pero sinabi sa kanya ni Leia na okay lang na magkamali, sinasabing hindi niya sisisihin si Pearl kung magtatapos sila natatalo, habang niyaya niya si Pearl na maglaro kasama niya, pero sabi ni Pearl meron na siya nagpa siya na magretiro at nag-teleport siya, kaya naisip ni Leia na dapat nila siyang bitawan, pero iminumungkahi ni Fan na tumingin sa kanya dahil siya ayoko siyang matakot sa paglalaro mga laro na. Nagpa siya silang bisitahin ang dorm ni Pearl, ngunit napagtanto nilang hindi ito nakalock, sa pag-iisip na dapat ay lumipat na siya sa labas, nagsimulang maghanap sa kanya, ngunit nakita niya siya. Nagbabago si Leia na pagtatanto na mas maganda ang katawan ni Pearl kaysa sa kanya, kaya sinunggaban niya si Pearl na gusto upang magkaroon ng kanyang katawan, ipinaliwanag iyon ni Pearl, gumagamit siya ng mga portal para makapasok sa kanya kwarto, kaya hindi niya naisip na i-lock ang pinto, na inihayag niya na siya ay naging isang apostol noong nakaraang taon at palagi siyang tumitingin hanggang sa iniisip ni Faye na hahawakan niya, bumalik siya dahil napakabuti niya para maging kanya teammate niya, nakakakita ng mga regalo sa kwarto niya, kaya ipinaliwanag niya na plano niyang ibigay ito sa kanyang mga kasamahan para makabawi sa kanyang ginawa. Sinabi ba nilang lahat sila ay sinisisi siya para sa kanila pagkawala, ngunit sinabi sa kanya ni Leia na sila hindi dapat ganyan ang ugali dahil laro are meant to be enjoyed. Faye advises her para tabusin ang sarili at sinabi niya iyon sa kanya, sasama silang tatlo sa kanya lumang koponan sa susunod na laro, na sinasabi niya hindi dapat sumuko kaagad dahil siya maaari pa ring maglaro ng mga laro ng Diyos na perlas. Mukhang nag-aalangan, kaya sinabi nito sa kanya upang subukang makipaglaro sa kanya, na nagsasabing hindi niya gagawin, pigilan siya sa pag-alis. Pagkatapos ng laro nagtatapos at naantig siya sa hilig niya, kaya nagpa siya siyang sundin ang kanyang payo. Pagkatapos minsan nakikita natin si Faye at ang iba pa paghahanda para sa susunod na laro sa Pearl's lumang koponan. Bilang Miranda ay nagpapakita na siya nilabag ang mga patakaran upang gawin itong posible, kailangan nilang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pagkapanalo. Kinabahan si Pearl kaya sinabihan siya ni Faye na ito na ang kanyang pagkakataon para tabusin sarili niya, at sabay silang pumasok sa gate, ngunit napagtanto nila na sila ay nahuhulog mula sa langit at isang napakalaking nilalang biglang sumulpot, at nakilala ito ni Faye bilang Diyos ng kawalan ng pag-asa na pinangalan ng Ouroboros, na napakalakas na nananatili walang talo hanggang ngayon. Iniisip ni Pearl babagsak na siya sa kamatayan niya. Pero si Leia ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang pabagalin ang kanilang pagbaba, at malapit na silang mapunta Ouroboros, ngunit sila ay nagtatapos sa pag-crash sa sungay nito, kaya napasigaw sila sa sakit nila. Iikot ang katawan nito at nakita nila ang ibang mga apostol na pinamumunuan ng kanilang kapitan Orvan, na nagsasabi sa Faye na isa sa kanya ang mga kasama ay kinain ng lumilipad na balhina. Nakilala bilang isang Leviathan, Oren nagpapaliwanag na hinihintay ng mga Leviathan sa kanila na mahulog sa Ouroboros upang ito ay kainin sila, at nagsimula ang kanyang mga kasama mawalan ng pag-asa. Sa pag-iisip na sila ay mabibigo, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mawalan ng pag-asa. Karne biglang sumulpot at sinabi nito sa kanila iyon dapat makakuha sila ng Ouroboros para sabihing ibawal na salita para manalo sa laro, pero si Mip tumangging sabihin sa kanila ang sinasabi nito. Kailangan nilang malaman kung magsisimula sila. Ginalugad ang lugar at napagtanto nila iyon ang Ouroboros ay napakalaking. Bilang Oren ay nagpapakita na ito ang pinakamalaking Diyos na umiiral. Iniisip na mahahanap nila ang clue kung sila maabot ang ulo nito, ngunit sila ay biglang napapaligiran ng kidlat, at sinabi ni Mip sa kanila na kailangan nilang sabihin ang ipinagbabawal salita upang makatakas, kaya sinubukan nilang hulaan ang salita at binibigyan sila ni Mip ng clue na sinasabi na banggit na nila ito dati. Bilang tumitindi ang kidlat, kaya sila napagtanto na sila ay nauubusan ng oras, ngunit mukha ay ouch at ang kidlat nawawala, habang naaalala ng lahat na sila lahat ay napahiyaw sa sakit ng mapadpad sila Ouroboros, ngunit napagtanto nila na gagawin nila mamatay kung mananatili sila doon, kaya sila ay nagpasya na tumakbo palayo. Nagsimula silang magtaka kung paano sila maaaring makakuha ng Ouroboros na sabihin ouch dahil hindi sila sigurado kung marunong itong magsalita ng tao wika, ngunit iniisip ni Faith na kailangan lang nila para mapasigaw ito sa sakit, kaya ang sinubukan ng mga apostol na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang nagdudulot ng pinsala, ngunit hindi ito ginagawa kahit ano, kaya nagpasya si Leia na gamitin siya powers at tinamaan niya ng Ouroboros lahat ng
Mayroon siya ngunit ito ay lumilikha ng isang malakas na shockwave na humihip sa umalis ang mga apostol at isa sa kanila ang nauwi pagkakain ay agad siyang humingi ng tawad para dito ngunit binanggit ni Oren na ito pa rin ay hindi sapat para saktan si Ouroboros. Faye nagpapaalala sa lahat na ito ay isang laro ng binanggit ni Wits at Mip na meron mga nakatagong tuntunin na nagsasabi ng isang bagay. Kawili-wili ang mangyayari pagkatapos natutugunan nila ang isang tiyak na kondisyon. Pearl na pagtanto na ang mga Leviathan ay nakapaligid sa kanila kaya natakot siya at kumapit siya kay Faye pero nagalit si Leia. Nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang patunayan her worth sa mga old teammates niya kaya siya determinadong gawin ang kanyang makakaya at sila magpas siya na hanapin ang lugar na kanilang nararating buntot ng Ouroboros. At nakakakita sila ng kaliskis na mukhang kainahinala dahil ang kulay iba ang iniisip ni Pearl na ito ang mahina point kaya nagpa siya siyang salakayin ito ngunit ang sungay ay nag-activate at nagpaputok ito ng mga laser beam na nauwi sa pagtama sa apat na apostol na si Oren. Sinisisi siya sa kanilang pagkamatay ngunit nagpapaliwanag na kailangan nilang mag-eksperimento dahil marami pa silang kailangan alamin ang tungkol sa laro upang hindi sila dapat sisihin ng isa't isa sa kanilang mga pagkakamali na pagtanto na ang Ouroboros ay lalaban kung sasalakayin nila ang buntot nito sa pag-aakalang ito ay ang susi sa paglilinis ng laro at siya iniisip ang nakatagong tuntunin ngunit ang ibang mga apostol ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Iniisip na wala silang pagkakataon dahil hindi pa natatalo ang Ouroboros. Ipinaalala ni Oren sa kanila na mayroon sila mga kasamang natalo na ng 2 beses kaya hindi nila kayang mabaygo at sila simulan mong sisihin si Pearl sa kanilang nakaraan mga kabiguan na nakikita siyang pabigat ngunit si Leia nagiging masama ang loob. Nagbabantang papatayin sila at ipinaliwanag nila na sila lang pagbanggit ng mga katotohanan ngunit sinasabi niya sa kanila nawawalan sila ng point na sinasabi nila dapat nag-e-enjoy sa laro nila. Sa tingin niya ay baliw siya pero alam niyang si Faye iyon ay nagsasaya at iniisip niya inaakala ng mga laser beam na hindi dinisenyo upang mapupuksa ang mga ito kaya siya ay dumating may planong sasabihin na gagawin niya. Galit na naman si Ouroboros at binalaan niya si Orven na sila ay magdaranes ng mga casualty. Ngunit siya ay nangangako na siguruhin ang tagumpay para sa lahat. Inutusan niya si Leia na atakihin ang kaliskis kaya tinatamaan niya ito sa lahat ng mayroon siya at nagpaputok ito ng napakalaking laser beam na inalis agad ang team ni Oren pero si Leia pinoprotektahan ang kanyang mga kaibigan sa isang hadlang at ang mga Leviathan ay nagsimulang umatake sa Ouroboros kaya napagtanto ni F na sila ay neutral mga halimaw at nakaramdam sila ng pananakot ng mga laser beam kaya sinusubukan nilang lumaban pabalik. Sina Faye at ang kanyang mga kaibigan ang sumakay sa napagtatanto ng mga Leviathan na ito. Ang nakatago tuntunin na binanggit ni Mip at nakikita nila ang mga mata ng Ouroboros na iniisip na ito ay ang mahinang punto ngunit nagsisimula itong magpaputok ng laser sinag na sumisira sa mga Leviathan. Bilang si Faye tala na ang kabaligtaran ng mata ay aatake kung lalapit sila sa isang tabi. Lalabas si Faye may plano at iniisip ni Perlas na baliw siya ngunit ipinaliwanag niya na ito ang tanging paraan upang manalo. Siya ay nagpapanatili ng Ouroboros ginulo bilang naglunsad si Leia ng mapangwasak na pag-atake at halos masira niya ang isa nito mata pero nataman siya kay Faye. Sinisingil at sinubukan niyang sirain ang mata ngunit naghahanda itong magpaputok ng laser beam kaya binigay niya ang kanyang hudyat at tinleport siya ni Pearl palayo. At si Ouroboros ends up pinaputok nito ang sariling mata kaya napasigaw ito sakit habang ipinagdiriwang ng lahat na alam ang nagawang manalo ng mga apostol ang team ni Oren. Ay tuwang-tuwa akong makita itong kilala si Pearl at ang kanyang mga kaibigan ay nagawang makamit ang tagumpay para sa kanila kaya sa tingin nila siya ay kamanghamanghang. Lumilitaw si Ouroboros bilang isang babae at inatin niya the fit giving Faye a piece of her eye as binanggit niya na ito ang kanyang gantimpala dahil ito ang unang beses na natalo siya sa isang laro. Ipinaliwanag niya na magagamit niya ito upang iguhit ang kanyang sinasabing gusto niyang maglaro kasama niya ulit at nangako siyang sasama up with a harder game next time. We see a batang babae na nagngangalang Nell habang naglalaro siya ng isang laro laban sa isang Diyos ngunit sa huli ay natalo siya at nagising siya na napagtanto na siya pa rin hindi niya kayang bitawan ang mga pangarap niyang hindi natupad dahil hindi na siya apostol. Nakita si Faye na naglalaro laban sa Ouroboros. Kinikilala siya bilang pinakamahusay na rookie at she thinks he's brilliant kaya gusto niya upang samahan siya sa gusali ng korte ng Arcane. Nakikita natin na masama ang loob ni Leia dahil sa kanya hindi makalaro. Paliwanag ni Miranda na fully booked na ang gates kasi tadhana ang nagbigay inspirasyon sa mga apostol sa kanilang sangay upang maglaro ng mga laro ng Diyos. Sa pamamagitan ng umiskor ng tagumpay laban sa walang talo Ouroboros, Leia ay hindi masaya na marinig ito at nagpasya siyang magnakaw ng gate bilang si Faye nagbabala kay Miranda na baka siya ay magmukmak. So they need to keep her entertained kaya inaanyayahan sila ni Miranda na sumali sa Mundo Games Tour na nagsasabing ang kanilang sangay ay naging pagtanggap ng mga alok pagkatapos ng Ouroboros was
Natalo dahil nakikita ng mundo ang kapalaran isang bayani ngunit ipinaliwanag ni Miranda na sila nakatanggap ng mga alok mula sa maraming lungsod at hindi sila makapagpasya ng kanilang destinasyon. Kaya gumagamit si Pearl ng dart para pumili ng isa at siya tumama sa sagradong Spring City na tinatawag na mala. Nakita natin si Faye at ang kanyang mga kaibigan na nakasakay ay sanayin habang iniisip ni Pearl ang mga apostol na nagretiro na nagsasabing nirerespeto niya sila dahil alam niyang ginagamit nila ang mga ito kapangyarihang tumulong sa lipunan sa susunod na araw nila nakarating na sa kanilang destinasyon ngunit sila nagulat ako nang makitang tinatanggap sila ni Nell. Iniisip ng lungsod na siya ay mukhang kaina-hinala so they decide to run away but she uses ang super bilis niyang pigilan sila at siya ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang dating apostol. Ipinahayag niya na gusto niyang pagsilbihan si Faye na nagsasabing handa siyang gawin ang lahat pakiusap niya pero nahihiya siyang malaman gumagawa sila ng eksena and she begs him para tanggapin siya pero bigla siyang nawala na pagtanto niyang sinusubukan niyang tumakas kaya hinabol niya siya. Pero may paparating na sasakyan at nataman siya kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagsipa malayo ito ngunit napagtanto niya na gumawa siya ng isang gulo. Tumungo sila sa Arcane Court. Gusali sa lungsod at sa mga apostol kilalanin sila na alam nilang sila na nakatalo kay Ouroboros. Isang kakaibang tao biglang lumapit kay Pearl kaya nataranta out thinking na pervert siya pero siya nagpapakilala bilang Belgar na sinasabi niya ang punong kalihim at tinatanggap niya sila sa Mau Branch ay pinapakita niya sa kanila sa paligid ang gusali at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa World Games Tour na sinasabi ang pangunahing kaganapan ay isang laro ng Diyos na lalaruin sa 3 araw na ipinahayag niya na nangungupahan sila ng isang sports stadium para sa kaganapan kaya 10,000 ang mga tao ay nanunood sa kanila habang sila maglaro ngunit bago ang laro ng mga Diyos ay gagawin nila maglaro ng isang friendly match sa mga apostol ng mala na gustong subukan ang kanilang mga kasanayan laban. Sa kanila naabot nila ang isang gallery kung saan ipinakita sa kanila ni Belgar ang mga larawan mula sa last year's event na nagsasabing may mga bisita sila mula sa ibang lungsod ay napansin ni Leia. Ang isang grupo nakasuot ng itim na uniforme at natutunan natin iyon tanging ang pinakamahusay na mga apostol ang magsusuot ng mga ito. Idinagdag ni Belgar na ang gintong pagbubird ay ibig sabihin galing sila sa Arcane Corp punong tanggapan ngunit isang apostol na nagngangalang Dax lumapit sa kanila na nagsasabing hindi pa niya nakikita yung mga uniforme bago niya alam na fuzz grupo ay mula sa nasirang sangay dahil ng asul na trim sa kanilang mga uniforme at ipinahayag niya na narinig niya ang tungkol sa kanila. Iniisip kung magaling silang maglaro games. Belgar reveals na siya ang kinatawan ng masangay na nagsasabing siya ay nagtatag ng sarili niyang pangkat bilang A-rookie at mayroon siyang record na 3 panalo at isang pagkawala. Alam niya tungkol sa kamakailang ni Fa mga tagumpay na iniisip na siya ay kahanga-hanga. Niyaya siya ni Dax na sumali sa kanyang team na nagsasabing sinusubukan niyang ipunin ang pinakamahusay na rookies sa mundo para maklear nila ang God's Games together pero nagpapaliwanag si Faye na nandyan lang siya para sa mga laro sa mundo tour kaya nagpa siya si Dax na umalis na gabi. Ipinahayag ni Faye na siya na pinapanood kung paano naglalaro ang mga apostol ng mala and caught his attention saying her ang record ay 3 panalo at 3 talo kaya hindi na siya pinapayagang maglaro ng mga laro ng Diyos ngunit binanggit niya na siya isang mahusay na manlalaro at siya lamang ang natalo dahil sa mga kasamahan niya na sumuko bilang sa lalong madaling panahon ay napagtanto nilang nasa dehadong sitwasyon na pagtanto ni Faye kung bakit siya nilapitan siya kaya nagsisi siya sa pagtakbo malayo sa kanya at sa sandaling iyon ang tumunog ang doorbell kaya binuksan ni Pearl ang pinto. Pero nakilala agad nila si Nell na nagsasabi sa kanya na siya ay gumagawa ng isang kakilakilabot na trabaho sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan kaya siya mabilis tumakbo palayo pero nalaman natin na gusto ni Faye to talk to her and nagtataka kung bakit siya tumakbo palayo at nakita siya ni DX na isiniwalat na siya minsan itinuring siya bilang kanyang karibal at siya alam niyang talented siya pero pinilit niya na magretiro dahil sa mga kasamahan niya. Gusto niyang sumali sa kanyang koponan sa pag-aakalang siya maaaring gamitin ang kanyang mga kakayahan upang matulungan sila bilang kanila analyst. Ngunit ipinaliwanag niya na gusto niya na sumali sa koponan ni Fa sa halip na sabihin na siya ay umaasang mananalo siya laban kay Dax. Sa susunod na araw lahat ay nagtitipon sa stadium at nilapitan ni NC Faye na sinasabi yun si Dax ang magiging kalaban niya. Sa tingin niya ay mahihirapan siya ngunit sinabi niya sa kanya na manalo at sinabing gagawin niya be cheering for him and Leia find her. Kakaiba ngunit natutuwa siyang naroon siya suportahan siya lahat ay nasa sabik para sa laro at pumasok si Faye kasama ang kanyang mga kaibigan bilang binanggit ni Dax na lalaban siya sa lahat ng meron. Siya napagtanto iyon ni Faye mas madamdamin siya kaysa sa hitsura niya at binanggit niya na gusto niya ang laro patas kaya sinabi niya sa operator na simulan random na laro ang arena ay lumiwanag. Bilang si Faye tala na gumagamit ito ng augmented imahe ng katotohanan at ilang mga platform lumitaw habang napagtanto niyang pupunta sila na naglalaro ng Sudoku na isang baraha laro ng diskarte.
Natutunan natin na mayroon sila hindi kailanman nilalaro ito noon kaya iniisip ni Dax ang laban ay magiging patas at siya ipinakilala ang lahat sa kanyang kapareha na pinangalanan si Telling Faye. To pick a friend gustong makipaglaro sa pinili niya si Pearl gaya ng paliwanag ng kanyang partner at operator na ang mga manlalaro ay maaaring manalo sa laro sa pamamagitan ng pag-abot sa layunin o pagbabawas ng isang kaaway life to zero. Natutunan natin na ang mga manlalaro pumili ng isang klase at ang operator binibigyan sila ng kanilang mga panimulang card nagpapaliwanag na maaari silang magamit pag-atake, mabawi o mag-trigger ng isang espesyal na effect at ang mga card na ginamit sa panahon ng ang labanan ay ilalagay sa koponan. Imbakan sinabi ni Faye na mayroon siyang espesyal card na maaaring gamitin lamang ng isang healer at siya sinusuri ang mga card ni Pearl nang mapagtantong siya maaaring gumamit ng isang kawili-wiling spell kapag siya ay malapit na silang mamatay. Pinag-uusapan nila ang kanilang diskarte at iniisip nila ang tungkol sa paggamit ng manlalakbay at mga klase ng healer na nagpaplanong maabot ang layunin upang matiyak ang tagumpay, ngunit isinasaalang-alang nila gamit ang wizard class na perpekto for dealing damage, but Faye mentions that ang kanilang kamay ay puno ng mahika sa pagbawi kaya pinili niya ang klase ng manlalakbay. At si Pearl ay nagpasya na maging isang healer habang sina Dax at Sid ay parehong pinili ang wizard class kaya Faye alam na nila kung ano ang binabalak nila. Ipinaliwanag ba ng operator na ang mga manlalaro ay maaaring lumipat ng hanggang 6 na parisukat bawat isa lumiko at maaari silang gumuhit ng 2 magic card kung aapakan nila ang golden square habang ang silver square ay papayagan lamang sila gumuhit ng isang card, ngunit ang pulang parisukat ay a trap zone at haharapin nito ang 7 pinsala sa sinumang tumapak dito. Magsisimula ang laro at pinipili ng tadhana na ilipat ang 6 na parisukat kaya tinanong siya ni Dax kung bakit hindi niya pinili advance pang nalalaman ng manlalakbay class ay maaaring ilipat hanggang 7 parisukat siya na pagtanto na ginawa ito ni Faye para pigilan siya mula sa pagguhit ng card at si Faye ay nagtataka kung kaya niyang ipagpalit ang mga baraha sa perlas kaya ang ipinaliwanag ng operator na hindi niya magagawa, ngunit mayroong isang magic card na maaaring makagawa katulad ng mga resulta kaya tinapos niya ang kanyang turn. Dax gumagalaw din ng 6 na parisukat at gumagamit siya ng A card na tinatawag na burning rhythm na pinapataas ang pinsalang natatanggap ng lahat. Ang mga manlalarong si Creech ay gumagamit ng attack spell na nakikinabang ng isang pinsala sa kanyang mga kalaban, ngunit kamitignan mo na nakatanggap ng 4 sina Faye at Pearl pinsala dahil ang wizard class ay nagbibigay ng isang karagdagang isang pinsala sa attack card at lalong lumakas ang nag-aapoy na ritmo ang pinsala sa pamamagitan ng 2.C ay gumagamit ng isa pa spell na tinatawag na tanikala ng malisya na nakakaapekto sa lahat ng tao sa laro at ito nagdudulot sa kanila na makatanggap ng pinsala sa tuwing gumagamit sila ng card. Gumagamit si Pearl ng fire spell na may 3 pinsala kay Dax, ngunit siya nauwi sa pagtanggap ng 2 pinsala dahil sa ang mga tanikala ng malisya na sinasalungat ni Dax na pagtanto ng isang ice spell at perlas na nasa isang disadvantage, ngunit color follow-up sa isang kidlat spell na nagpapababa sa kanya kalusugan sa isang sinusubukan niyang pagalingin ang sarili pero inactivate ni Dax ang kanyang trap card which nullifies ay may kanyang healing magic at Couch reminds her na malapit na siya mamatay dahil sa tanikala ng malisya, ngunit nagawa ni Faye na iligtas siya sa tamang oras at lumalapit siya sa layunin gamit ang isang attack spell na nagdudulot ng 5 pinsala sa si Dax ay sinundan niya ng card na tinatawag Soul Sacrifice na nagpapahintulot sa kanya na gumaling kanyang koponan sa pamamagitan ng pag-alis ng card mula sa kanya kamay at perlas ay gumagamit ng spell para ibalik ang kanyang kalusugan ay nagbabalik sa kanya sa 10 gumagamit siya ng isa pang card para protektahan ang sarili na may harang, ngunit sinabi ni Cal sa kanya ito walang kwenta dahil gumagamit siya ng attack spell, sirain ito. Gumagamit siya ng isa pang card na tinatawag pagkakapantay-pantay ng mapagkukunan na nag-iiwan sa lahat. May 4 na baraha at nag-iiwan siya ng oras spell sa field bago siya tapusin paikutin ang mga hakbang ni Dax sa isang pulang parisukat pag-activate ng bitag pero gumagamit siya ng card para ilipat ang pinsala sa Pearl. Alam ito ay sapat na upang mabawasan ang kanyang kalusugan sa 0 but fa. Saver once again natauhan ni Dax nakakasagabal siya kaya gumagamit siya ng spell para maiwasang gumamit ng iba. Si Fa ay card color activates kanyang time spell which nagdudulot ng pinsala sa lahat at perlas na pagtanto na malapit na siyang mamatay kaya ginamit niya isang card na tinatawag na Last Dance na nagpapahintulot sa kanya mabuhay hanggang sa katapusan ng kanyang turn. Siya alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya para masiguro tagumpay para sa koponan kaya gumamit siya ng spell tinatawag na Pulso ng Buhay na nagpapataas sa kanya buhay hanggang 11 at ginagamit niya ang lahat ng kanya attack spell sa Dex pero nakaya niya mabuhay sa pamamagitan ng paglilipat ng pinsala sa sinasabing tapos na ang lahat para kay Pearl dahil siya ay mawawala sa buong buhay niya puntos sa sandaling matapos ang kanyang turn, ngunit siya pinapagana ang kanyang huling spell na nagpapahintulot kumuha siya ng isang card mula sa kanyang koponan storage at nakita natin na ito ang special card na
Mayroon si Faye sa simula ng laro, natutunan natin na inilagay niya ito sa imbakan noong ginamit niya ang soul sacrifice at napagtanto ng kanyang mga kalaban na mayroon siya lahat ng binalakay. Inihahayag niya iyon, ang plano ng team niya ay bawasan ang buhay ni Dax sa zero, ngunit ang kanilang mga kamay ay napuno ng healing magic kaya napagdesisyonan nilang daijin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng panlilinlang sila. Pearl activates kanyang huling spell na nakikitungo ng 20 pinsala sa pagbabawas ng Dax his life to zero, kaya ang team ni Faye idineklara bilang panalo, ngunit si Dax ay kinikilig na nakilala si Faye bilang karibal niya. Inaasahan na makipaglaro muli kay Faye na nagsasabing patuloy siyang pagbubutihin hanggang nagagawa niyang talunin ang kanyang karibal sa karamihan. Tagay sa kanya at nagtataka si Pearl kung bakit ang tuwang-tuwa ang mga talunan, pero sa tingin ni Faye dahil natuwa sila Leia nagpa siya na bumili mga laro pagkatapos ng laban at ang nagbebenta binabalaan siya na ang mga ito ay mahal, ngunit siya ipinapakita sa kanya ang kanyang unlimited credit card. Ang lalaki ay nabigla at binigay sa kanya ang lahat gusto niya habang pinapakiusapan siya ni Faye na huwag masyadong gumamit ito, kaya pumayag si Leia na huminto. Pagkatapos bumili ng ilang laro, bumili si Pearl ng pagkain para gantimpalaan kanyang sarili para sa mahusay na pagganap sa huling laro, at isang grupo ng mga babae bigla lumapit at humihingi ng litrato kasama si Leia. Nagulat si Pearl at Faye nang makita ito, dahil ang mga tao ay karaniwang natatakot sa kanya, at binanggit ni Pearl na ang cute niya. Iniisip na hindi alam ng mga babae kung paano delikado. Isa siyang grupo ng mga babae lumapit kay Faye na humihingi ng autograph sa kanya. Sinasabi nila sa kanya na siya ay isang kamanghamanghang manlalaro at napagtanto niyang marami siyang tagahanga. Ni Pearl napagtanto kung gaano sila sikat at naaalala niya na siya ang pangunahing manlalaro ng last game, kaya excited siya. Iniisip na makikilala din siya, ngunit walang lumalapit sa kanya. Iniiwan siya ng lumo. Sa wakas ay natapos na silang mag-usap. Binanggit ng fans at ni Faye na hindi dati nagpapa-autograph, pero nagtatanong si Leia para sa kanyang autograph dahil gusto niya maranasan ang kultura ng tao, ngunit binanggit niya na wala siyang papel. Kaya hinagmumungkahi ng pagpirma kapag bumalik sila sa kanilang lungsod, ngunit gusto niya ito ngayon at siya nagsasabi sa kanya na pumirma sa isang laso na nagsasabi nito magiging espesyal sa kanya. Pagkatapos niyang pumirma, namumula siya sa narinig, pero pumirma siya ang ribbon habang binabanggit ni Leia na gagawin niya. Ingatan mo ito. Habang nagbabalik ang kanyang kayamanan na si Pearl, tinatanong sila kung anong ginagawa nila, kaya Faye sinasabi sa kanya ang nangyari. Habang nanunood sila mula sa malayo ay napapansin nila ang isang malaking nabubuo ang mga tao at nakita nila si Dax. Napapaligiran ng kanyang mga tagahanga. Na pagtanto ni Pearl, kinukunan nila ang isang palabas na tinatawag na lunch, ang kasama si Dax na isang live na broadcast ng kumakain siya at nahanap ng libo-libong tao. Binanggit iyon ng nakakaaliw na si Pearl. Ang palabas ay lubhang kumikita at biglang sumali si Carlos sa usapan. Sinasabing successful ito dahil kay Dax kasikatan. Nagsimula siyang purihin, ngunit tinitiyak niya sa lahat na sila ay makatarungan mga kasosyo sa negosyo at wala siyang feelings for him, but she excused herself at sama-sama siya sa kanyang mga tagahanga habang kumukuha siya pictures niya si Faye na tumatawag ngayon, at siya nagulat siya nang mapansin siya nito. Lumapit sa kanya at nag-alok ng tulong bilang isang game analyst dahil gusto niya tumulong sa kanyang pangkat, ngunit agad siyang tumanggi kaya nag-aalok siya na pagsilbihan sila bilang kanila katulong sa halip. Ngunit sinabi ni Leia sa kanya sila hindi kailangan ng isa, kaya nawawalan siya ng pag-asa at lalabas na sana siya. Pero pinigilan siya ni Fa. Sinasabi sa kanya na may iba pa siyang plano para sa kanya at inanyayahan niya siya sa isang pulong na pupuntahan nila sa Arcane Court kung saan nakikipag-usap si Belgar tungkol sa susunod na labanan laban sa mga Diyos. Nagpapaliwanag na ang punong tanggapan pumili ng 12 apostol mula sa kanilang sangay upang tumulong sa laro. Ay nag-ambala sila ni Nell, nagtataka kung bakit siya nandoon, kaya nagpaliwanag siya na hiniling ni Faye na obserbahan niya ang larong. Tinanong niya si Faye kung bakit niya siya inimbitahan sumali sa pagpupulong dahil wala pa siya nagsiwalat ng iba. Kaya binanggit niya na dapat manatiling malapit sa isang teammate. Sinasabihan siya ng kanilang mga kasama na suportahan sila. Leia ay nasa sabik at kinakaladkad niya Pearl sa gate bilang Nell wishes sa kanila. Swerte nilang narating ang isang malawak na disyerto kung saan si Dax at lumalabas ang CCH, at ibinunyag nila na sila sasali din sa laro nila. Makilala ang iba pang miyembro bilang isang babaeng pinangalanan. Ipinakilala ni Camila ang kanyang sarili bilang ang koponan pinuno, ngunit pinutol siya ni Dax at ipinaliwanag iyon nandyan lang sila para buuin ang numbers. Bigla niyang inatin na mukha niya lumiwanag kaya hindi pa niya oras magsalita, ngunit ipinahayag niya na siya pa rin kanyang karibal at gustong makita kung ano ang kaya niya. Sinasabi ba niya sa Diyos na simulan ang laro at ang lupa ay nagsimulang manginig bilang a pyramid emerges. Binati sila ni Mip at siya nagbibigay ng asul na bulaklak sa bawat isa sa kanila bago simulan ang laro. Sinasabi nila kailangang alagaan ito o sila ay magiging disqualified. Pinaliliwanag niya ang mga patakaran at ay nagpapakita na ang mga bulaklak ay may 3 iba't ibang kulay. Ang ginto ay ang sunflower at ang itim ay ang lason bulaklak.
Ang mga koponan ay may isa sa bawat isa at mayroon din silang mga normal na bulaklak. Ang layunin ng laro ay mag-alok ng gintong bulaklak sa tuktok ng pyramid at napagtanto ni Faye na ang layo sa ang pyramid ay 3 kilometro. Sa pag-aakalang ito ay tunog madali, ngunit ipinaliwanag ni Mip na ang kalaban susubukan ng koponan na nakawin ang kanilang mga bulaklak sa panahon ng laro at natuklasan nila iyon. Ang kanilang mga kaaway ay mga pusa na hinahanap sila ni Pearl Cute, ngunit napagtanto niya ang kanilang napakalaking sand golems. Mip ay nagpapaliwanag na kung ang manlalaro ay namamahala upang magnakaw ng bulaklak ng pusa, aalisin ng pusa, pero kung pusa ninakaw ang golden flower sa buong team ay mawawala ang pangkat ng Diyos na mayroon din isang golden flower para manalo ang mga manlalaro sa pamamagitan ng pagnanakaw nito. Ang mga normal na bulaklak ay hindi makakaapekto sa kinalabasan ng laro, ngunit kung a player na nagnakaw ng lason bulaklak kanyang koponan ay masindak sa loob ng 5 segundong paglalagay ang mga ito sa isang dehado fan. Nakikita na siya ay may normal na bulaklak gaya ng inihayag ni Pearl na may ginto at ang C ay may poison flower. Ipinaliwanag ni Mip na sila maaaring magpalit ng mga bulaklak at mag-isip ng kanilang mga diskarte, kaya dumaan si Faye sa pagkapanalo kondisyon sa pagpapaliwanag ng iba na ang laro ay karaniwang isang karera kung saan susubukan ng mga pusa na hadlangan ng kanilang pag-unlad. Naisip ni Faye ang pagbibigay ng golden flower dala dahil mayroon siyang pisikal na kakayahang makatakas sa mga pusa, ngunit napagtanto niya na magiging masyadong halata at kailangan din niyang pumili kung sino ang magtatago. Ang daloy ng lason ay tinatanong niya ang iba kung mayroon silang higit sa tao na pisikal na kakayahan at binabawi nila kapag Sick reveals that she has. They ask Mip if maaari silang magpalit ng mga bulaklak sa panahon ng pagsubok at ipinaliwanag niya na ang isang manlalaro ay dapat laging may bulaklak o magiging sila disqualified agad, pero player kayang isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng paghahagi sa kanya bulaklak sa isa pang teammate. Sa tingin ni Dax, tadhana na dapat ang magdedesisyon kung sino hawak ang mga bulaklak, at si Camila naman nagulat na sabi niya na naalala niya na natalo siya sa taya niya kay Nell dahil natalo siya sa laban niya kay Faye, kaya siya upang suportahan siya bilang bahagi ng deal. Ibinigay ni Camila kay Faye ang data ng isa pa mga manlalaro upang magawa niya ang kanyang diskarte at hinihiling niya sa lahat na magbigay kanya ang kanilang mga bulaklak para magawa niya ipamahagi ito. Ayon sa plano niya, natapos ang pamimigay ng mga bulaklak sa kanya mga kasamahan sa koponan at hinihiling niya sa lahat na panatilihin ang uri ng bulaklak ay sikreto upang ito magiging mas mahirap para sa koponan ng kaaway mang-alap ng impormasyon kung saan nagmula ang Diyos, ang langit at mga lupain sa tuktok ng pyramid. Gumagamit siya ng telepathy at nagpakilala bilang matama bilang isang bulaklak na lumilitaw sa kanya kamay, at sa tingin nila ay nasa kanya ang sunflower. Inanunsyo niya na malapit na ang laro simula, pero biglang nagdeklara sina Faye at Leia na taglay nila ang gintong agos ang nakatingin ng iba, at naisip ni Nell kapwa ang daloy ng lason at ang daloy ng ginto kasama nila, pero naniniwala si Belgar dito maaaring isang bluff. Fuzz team ay nalilito. Nagtataka kung ano ang iniisip niya bilang Dax inatin na gusto niyang makita ang kanyang planong karne. Nagbibigay ng hudyat para magsimula at sa lahat tumatakbo patungo sa pyramid bilang mga pusa. Lumitaw at hinahangaan ni Perlas ang kanilang cuteness muli, ngunit daan-daan sa kanila ang nagsimulang dumating out of the sandmat. Ama reveals that mayroong higit sa 1,000 pusa laban ng 15 manlalaro sa laban at pag-asa na naglalaro sila ng patas, ngunit nagtataka sila kung paano ito ay maaaring ituring na fair sale. Dumadaan ang lahat at napansin nila siya hindi pa nga na-activate ang kapangyarihan niya. Faye, napansin na ang mga pusa ay tumatakbo sa 60 kilometro isang oras, kaya kailangan nilang mag-isip isang bagay bago sila maabot ng mga pusa, ngunit lumilitaw ang isang mage cat out of nowhere at naghahagis ng sandstorm na halos sumalosish na humaharang sa kanilang dinadaanan na sinusubukan nilang gawin mag-isip ng isang plano, ngunit ang ilan sa mga pusa nakarating na sa mga manlalaro at bahagi ng kanilang pangkat ay tinanggal. Ay sinusubukan ng manlalaro na umatake, ngunit ang pusa regenerates nito katawan at ito ay tumatagal ng player out. Camila cast ng yellow spell. Pinapalamig ang mga pusa at ipinatawag si Dax A. Unos na tinatangay ang mga pusa. Sinubukan ni Pearl na umiwas sa isang pusa, ngunit gumagamit ito mga kuko nito upang punitin ang kanyang damit na humahantong ang hiya niya. Nahuli siya ng pusa at malapit na siyang matanggal, pero dumating si Calri para iligtas siya ng mga apostol ay inalis habang pinapalibutan sila ng mga pusa, kaya ginagamit ni Leia ang kanyang kapangyarihan para hampasin ang lupa at ang mga pusa ay nahulog sa kailaliman. Sa tingin ni Si, nakakatakot ang powers niya at si Faye nagsasabi sa kanya na mag-ingat para hindi narinig nilang nakakita sila ng oasis, kaya nagtaka si Camila bakit meron pero mas maraming pusa ang nagsisimula. Hinahabol sila kaya ginamit ni Leia ang kanyang kapangyarihan muli, ngunit sa pagkakataong ito ang mga pusa ay tumalon ng bangin at sinisikap ng isa sa mga apostol sunugin ang mga ito, ngunit hinaharangan nila ang kanyang mahika. Isang kalasag na hinuhuli ng mga pusa si Camila at siya nagpasya na isakripisyo ang sarili upang maantala sila kasama ang kanyang yelo na natira na
Lamang sa 5 nagtataka ang mga manlalarong si Kyle kung bakit hindi si Dax itinatago ang kanyang bulaklak ngunit sa tingin niya ito ay mas mabuting panatilihin ito sa kamay kung sakaling siya. Kailangang makipagpalitan sa iba biglang lumitaw ang sandstorm kaya ginagamit ni Pearl kanyang portal at sinubukang iligtas siya ngunit naabutan siya ng bagyo at nagtatapos pagkuha ng eliminated cell. Ay galit na galit at pinipigilan siya ni Faye pero nagpasya siya antalahin ang mga pusa dahil wala siya ang gintong bulaklak kaya nag-aalok si Leia na tulungan siyang ibunyag iyon wala sa kanya ang golden flower alinman sila ay nahati sa 2 koponan na may ang isa ay naglalayon para sa layunin gaya ng isa inaantala ang mga pasang pinutol natin kay Camila na humingi ng tawad kay Belgar pero pinupuri niya ito at sa tingin niya ang Fame ay dapat magkaroon ng golden bulaklak habang patungo sila sa pyramid hinanap ni Daxinel at ipinaalam sa kanya na siya natupad ang kanyang taya kaya lahat ay ngayon sa kamay ni Faye bumalik kami sa laro habang narating ni na Faye at Perlas ang pyramid at hinahamon sila ni Matt na tapusin ang laro tumatawag pa siya ng pusa kaya sinubukang tumakbo ni Faye ngunit siya ay nakuha ng mga ito na napagtanto niya malapit na siyang matanggal kaya siya itinapon ang kanyang agos kay Pearl at matama sa tingin niya ay ang sunflower na iniingatan niya umakyat. At ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa teleport sa itaas ng matama bago banggitin iyon may isa pang paraan para manalo siya sa mga suntok kanyang mga tauhan at nagawang nakawin ang kanyang mga tauhan bulaklak ngunit natuklasan niyang ito ang lason bulaklak kaya natigilan siya ay nagpapakita na ang kanyang gintong-gintong bulaklak ay nakatago sa oasis na iniisip na ito ang pinakamagandang lugar upang itago ang isang bulaklak na kanyang kinukuha ang mga bulaklak mula kay Pearl ngunit natuklasan niya wala ang golden flower. At siya napansin na malayo sina Leia at CCH ang pyramid kaya nataranta siya face biglang ipinakita ang gintong bulaklak inilalantad na mayroon siyang 2 bulaklak ang buong oras dahil patago si Dax ibinigay ang bulaklak sa kanya sa pamamagitan ni Pearl Portal at siya ay nahuli sa isang sandstorm sinasadyang itago ang transfer matama ay impressed ngunit sinabi niya Faye na hindi papasa siya. Kapag bigla siyang nakakuha na tigilan na banggit ni Leia na nakalimutan niya tungkol sa daloy ng lason na nagpapakita na siya dala niya ito at hinayaan niya ang isa sa cats take it matama thinks Faye. Won't maabot ang tuktok ng pyramid sa oras ngunit lumalabas si Couch at ginagamit niya ang kanyang super lakas ng paglulunsad ni Faye sa taas at siya inilalagay ang bulaklak sa tuktok ng pyramid na sinisiguro ang tagumpay para sa koponan kinikilala ni Matal ang kanyang pagkatalo at binabati nila ang pag-award kay Faye ng A Golden Flower pagkatapos ng laro Faye lumapit kay Nell na nagtatanong kung ano siya gusto niya kaya inatin niya na gusto niya isang apostol muli tinanggap ni Faye ang kasabihang ito baka may paraan para magawa niya iyon pero binalaan ni Belgar si Faye na delikado sinasabing hindi ito sinubukan sa loob ng maraming taon pero gustong subukan ni Faye kahit papano nag-uusap sila kay Miranda at ipinakilala niya si A na tatanging Diyos na tinatawag na panalo ang bookmaker laban. Sa isang normal na Diyos ay nagdaragdag ng kanilang bilang ng tagumpay ngunit talunin ang binabawasan ng bookmaker ang pagkalugi ng isang manlalaro at dapat may tumaya ng tagumpay para hamanin kanya. Kanya Faye volunteers to offer one of kanyang mga tagumpay upang tulungan sina Nell at Miranda sinusubukang tumanggi dahil sa kanyang mga tagumpay are too valuable but Leia explains that ito ay napagpasyahan na nagpapaalala sa kanya na ang mga Diyos ay ngumiti sa mga taong lumikha ng kanilang sariling mga himala sa gabi natin makita si Faye na nag-iisip tungkol sa kanyang diskarte at tiwala. Siya sa susunod niyang laban-laban sa isang bookmaker kung saan sila naglalakbay pabalik ang nasirang sanga at si Nell ay kinakabahan kaya hinayla siya ni Pearl sa pag-iisip niya humihingi ng paumanhin. Sa hindi pagpansin at ipinaliwanag ni Faye ang higit pa tungkol sa bookmaker naglalahad na ang laban ay magiging a one-on-one na labanan ang layunin nila bawasan ang bilang ng pagkatalo ni Nelsa. Pamamagitan ng pagtaya sa fuzz mga tagumpay upang siya ay makabalik bilang isang hindi komportable si Apostol Nell plano nito pero parang hindi naman siya nag-aalala pinagalitan nila siya sa hindi. Pagkuha nito seryosong inihayag niya na ang pagkakataon ng ang isang taong nananalo laban sa mga Diyos ay tanging 1% kaya hindi ka panipaniwala na mayroon siyang 6 mga tagumpay na iniisip na siya. Ang kanilang pinakamahusay pagkakataong manalo sa mga laro ngunit si Faye tinitiyak siya at ginagarantiyahan na sila magkaroon ng pagkakataon laban sa bookmaker. Iniisip ni Pearl na may plano siya pero umamin siya na hindi niya ginagawa dahil hindi pa niya nahaharap ang bookmaker na si Leia ay nagpahayag na siya ay may tiwala kay Nell pero mas nilalagay niya pressure sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mayroon walang paraan na matatalo si Nell pagkatapos nilang magka-Nell ang World Tour para sa challenge na ito at nag-invest ng napakaraming oras sa kanya kaya nagtatapos siya ng hihina na dumating sila sa WhatsApp branch at sinalubong sila ni Miranda binabati sila para sa kanilang kamanghamanghang pagtatanghal noong World Tour N humihingi ng paumanhin para sa abala at nag-aalok ng regalo bilang paghingi ng tawad paliwanag ni Miranda wala silang choice ngayon at sinabihan siya maaari silang makipaglaro laban sa bookmaker ang sa
Susunod na araw ang mga babae ay pumunta sa babae ang dormitoryo at Perlas ay naghahatid ng pagbati party for Anne to celebrate her entry into natutulog lang ang grupo ni Leia agad namang nagpasalamat si Nell sa kama ni Pearl sa pagtanggap pero nagpapasalamat si Pearl na magkaroon ng isa pang ordinaryong tao sa grupo dahil palagi niyang nararamdaman na wala siya lugar habang nasa paligid niya si Fan. Leia ang sa susunod na araw ay ipinaliwanag ni Miranda na ang hindi gagana ang mga kamera sa Bookmaker Realm kaya hindi niya sila matutulungan sa panahon ng tugma ang grupong pumasok sa Bookmaker Realm. Na natagpuan ang kanilang sarili sa isang madilim na silid na may poker table sa gitna ng boses ay nagpapakita na ang kaharian na ito ay ipagpapakita ng sarili ni Nell Kamalayan at ang kadiliman ng room represents her insecurity. Sila pansinin na eksakto ang hitsura ng bookmaker parang as she explains that she's the polymorphic goddess na nagpapakilala sa sarili bilang lola at ang bookmaker ay makatarungan. Isa sa kanyang pseudonyms na si Faye ay nagtatanong tungkol sa panuntunan ng laro bago magsimula at binanggit na tataya niya ang tatlo sa kanya mga tagumpay sa ang mga batang babae ay nabigla sa ito pero pinilit ni Faye na ayos lang at sa ganitong paraan hindi na siya matatalo. Humingi sila ng tulong kay Leia pero pumayag siya. Facebet Grimoire mukhang natutuwa at siya pinipili ang poker para sa hamon dahil matagal na rin simula nung naging siya huling naghamon kay Nell at Grimoire. Bawat isa makatanggap ng 5 barya upang tumaya at sila rin nakatanggap ng 5 barahan na nagawang itapon ang mga ayaw nila sa unang round. Pareho nilang itinapon ang 3 baraha at tadhana sa tingin ay pareho silang may double pair pero si Leia mga tala na ay may mahinang Grimmer sa kamay. Tells and to bet so she raised the bet by 1 barya ngunit ang GM Moore ay napupunta sa lahat sa paggawa. Kinakabahan siya and she deduces that it ay hindi isang bluff dahil ang isang Diyos ay hindi panganib na tapusin ang laro sa unang round. Walang dahilan kung bakit siya tumiklop na isiniwalat iyon na iwasan niya ang isang agarang pagkawala. At naiwan na may 3 barya. Pumunta sila sa pangalawa ikot at tumanggap si Nell ng mahinang kamay muli kaya nagpasya siyang itapon ng 4. Isa lang ang itinatapon ni Grimoire kaya ngayon sa tingin niya ay may malakas na kamay at nakakakuha. Kinakabahan na itinaas niya ang bet ng 1 lang barya pero kapareha ni Gore sa kanya napagtanto iyon. Gusto niyang ipusta niya lahat ng barya niya at siya ay nagpasya na tupi muli upang siya maaaring magkaroon ng pagkakataon sa isa pang round ngunit natuklasan niya na nambobola si Grimoire at maaaring mabawi ang kanyang mga barya kung she had matched the bet. She wonders why isang card lang ang itinapon niya na may masama kamay ngunit ipinaliwanag ni Gore ay nangangahulugan na siya. Alam na niyang tiklop si Grimoire. Binanggit na walang balak si Nell nanalo sa simula at noon lang sinusubukang hindi sayangin ang mga tagumpay sa babala ng takot sa kanya na hindi niya magagawa manalo kung wala siyang ipagsapalaran. Magsisimula ang 3 round at isa lang ang endcoin. Nagpasya siyang itapon ng 1 lamang card ngunit wala siyang magandang iginuhit at kinikilabutan kaya nagpahayag si GM Moore ang kanyang kamay at ang laro ay nagtatapos sa isang puntos of 3-0. Grimoire blames her for labis na iniisip ang bigat ng pagkatalo at hindi makayanan kaya nahimatay siya sa harapan. Lahat ng Grimoire ay nagagalit sa nakakadismaya na laro kaya kumuha siya ng 3 phase ang mga tagumpay at sinabihan silang umuwi ngunit biglang idineklara ng phase na ito ay bahagi ng kanyang planong. Hinahamon siya isa pang laro na tumataya sa 3 pa niya mga tagumpay na pinasasalamatan niya ngayon sa pagsubok at tinanggap ni Grimoire ang kanyang hamon kaya siya binabago ang silid at tinatanggap sila sa Casino of the Gods na sumasalamin sa binago ni Mind Grimoire ang kanyang hitsura at siya ang nagtatakda ng mga patakaran para sa kanilang hamon. Sinasabi ang magiging pangalan ng laro. 3 cheats na ipinaliwanag niya na gagawin niya manloko sa 3 laro gamit ang pareho paraan at ang layunin ng F ay tuklasin how she cheated. To be fair, hinihiling niya tulong ng mga kaibigan niya at ni Leia daw tulad ng ideya na ipinapaliwanag ni Grimoire kung paano siya manloloko sa kanila pero tumawa si Leia. Nakakagulat ang iba. Ang unang laro ay isang coin toss and Grimoire lang ang nagpapaliwanag. Ang proseso ay napili si Nell bilang una dealer at ginagamit niya ang kanyang mga paa upang ihagis ang barya. Bilang kapalaran ay pumili ng isang panig ngunit siya hindi ma-detect ang cheat at ang barya dumapo sa tapat ng kung ano siya pinili kaya nawala siya. Faye reassures and saying hindi niya kasalanan at hinihimok niya si Lola upang magpatuloy sa susunod na laro. Sa pangalawa ang laro ay iisang round ng poker kasama si Leia kumikilos bilang dealer. Bilang tala ni Faye ang unang round ay nakasalalay lamang sa swerte niya. Ipinapakita ang mga bagong card bago ay shuffling ang deck at nagdeal siya ng 5 baraha sa mga manlalaro. Si Faye ay nakakuha ng magandang kamay ng doble pares sa isang ace. At Grimoire ang bumabati sa kanya swerte ngunit nagpasya si Faye na ipagpalit ang kanyang kabuuan kamay na iniisip ito ang pinakamahusay na paraan upang ibunyag ang cheat na ipinakita niya sa kanyang mga bagong card at ipinakita ni Grimoire ang kanyang kamay ng isang two-win flush na ikinagulat ni Faye dahil siya hindi makakita ng anumang senyales ng pagdaraya sa panahon ng laro ay nag-iisip siya ng isang kapangyarihan na makakatulong sa kanyang manalo sa parehong mga laro at pinaghihinalaan na ang barya ay maaaring naiimpluwensyahan ng pagmamanipula ng bagay ngunit ito hindi ipinapaliwanag ang
Tuwid na pag-flush in ang unang kamay ay tinulak ni Leia si Pearl para maging ang huling dealer kaya siya ang nagde-deal ng mga card at ang pangalan ng laro ay lumang ginawa ang nagsisimula ang laro at kinuha ni Gremar ang Joker mula sa kamay ni Fa ay nagawa niyang bumuo ng isang pares at kinakalkula ang 66% na pagkakataong manalo iniisip na ang kailangan lang niyang gawin ay hindi pumili ang Joker. Na naman siya pumili ng card Gremo ngunit laking gulat niya nang makita ang Joker at natalo siya sa laban sa 3 laro pagtatapos at tinanong ni Gremo si Faye kung alam niya kung paano niloko niya. Hinahamon niya siya sa final laro ng lumang MA na nagsasabing siya ay mananalo sa pagkakataong ito dahil nalaman na niya ang panlilinlang sa tingin niya ito ay isang bluff ngunit nagpa siya na maglaro. Kaya pumunta sila para sa isang final ikot at sa kanyang pagtataka ay umiwas si Faye sa cheat and manages to win. He reveals that ang manloloko ay may tulong sa kanya mga kaibigan na nagpapaliwanag na siya ay nagmamanipula ang mga card gamit ang Pearl's powers kaya siya naghintay sa oras kung kailan ang kapangyarihan ni Pearl mawawala ang epekto nito sa deck para manalo at ipinaliwanag din niya kung paano sila nandaya yung ibang games Grimoire parang satisfied kasama ang laro at tinutupad ang taya Ursing lahat ng 3 pagkatalo ni Nell bilang laro ends. Grimoire asks why Faye did this since natalo siya ng 3 panalo kaya nagpaliwanag siya na kinalkulan niya ang lahat mula sa simula at gusto niya talaga ay pantay ang kanilang mga tagumpay upang lahat ay maaaring alisin ang mga laro ng Diyos together. Grimoire salamat sa kanya para sa tugma at naisin silang swertehin ang pagkumpleto laro ng mga Diyos pabalik sa opisina ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang tagumpay laban kay Grimoire at tinanggap si Nell sa grupo sila pumunta para magsumbong kay Miranda ngunit nagbubunyag siya ng problema at ipinaliwanag iyon 200 mga manlalaro ay pinilit sa isang napakalaking labyrinth ang laro ay hindi pinapayagan ang mga ito umalis dahil dapat nilang tuparin ang kondisyon muna pero 57 hours na simula nang magsimula ang laro at sila pa rin hindi pa bumalik dahil sa labyrinth ay may sistema ng respawn na nagkukulong sa kanila sa loob ay itinatalaga niya ang kanilang pangkat sa rescue operation at ngayon ay nagtatanong tungkol sa laro na tila ang mga Diyos pagbibigay sa mga tao ng tagumpay nang walang kondisyon para matalo. Pero paliwanag ni Miranda na ang tanging problema ay ang laro ay hindi kapani-pani walang mahirap kaya maaaring sila matrap doon. Forever nagtataka si Faye kung bakit napilitan ang mga apostol na makibahagi at bago pumasok sa larong Miranda nagpapaliwanag na kaya nilang iligtas ang mga apostol sa pamamagitan ng pagkumpleto ng labyrinth o sa pamamagitan ng paghahanap ng item sa salvation siya. Humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanila pagkatapos nakaharap sa bookmaker ngunit nagpapaliwanag siya na ito ay isang emergency at nais niya ang swerte nila pumasok sila sa laro NC 2. Mahirap na pagpipilian Leia at kapalaran piliin ang pinakamahirap na mode na tinatawag na player dapat mamatay pero Pearl and then freak out at piliin ang madaling mode. Pearl nagtataka kung bakit ginawa ito ng tadhana kaya sinasabi niya sa kanya na maaaring may sikreto na nalo sa hard mode bago ang laro magsisimula ang isang numero ay ipinapakita sa itaas ng ang kanilang mga ulo at sila ay madaling dinala sa labyrinth na pagtanto nila na ito parang nakaka-relax na lugar at perlas na pansin ang mga punong namumunga ng sumang-ayon si Faye magpahinga ka para magpahinga sila sa ilalim ng puno. Sinubukan ni Pearl na mamitis ng mansanas ngunit siya biglang inatake nito and she gets knocked out kaya na-activate nito ang respawn sa kabilang banda ay nagtataka si Grimoire kung paano matagal na aabutin para sa ibang tao hominin siya at si Orb-Oros bigla invades ang kanyang domain na nagtatanong sa kanya tungkol kay Faye mas malalim ang team sa labyrinth at nagsimula silang maunawaan ang laro. Binanggit ni Pearl na ang parehong trick ay hindi 2 beses magtrabaho ngunit ipinaalala ni Faye sa kanya na siya ay nahuli ng trick na ito ng ilan minsan hindi ito pinapansin at hinihikayat ni Pearl ipagpatuloy ng lahat ang kanilang pakikipagsapalaran ngunit nataman siya ng mansanas mula sa likod at bumalik sila sa panimulang punto muli na padaan sila sa isang higanteng butas kaya si Leia sinusubukang i-analyze ito na nagsasabing meron wala sa loob na naniniwala si Faye na ito lang doon na makakaapekto sa kanilang kaisipan at nagpa siya na magpatuloy na hindi papansinin ang butas na rating nila ang pangunahing gusali ng labyrinth at binati sila ni Mip pagkumpleto ng tutorial na ipinapaliwanag niya ang mga tuntunin ng laro at ang kanilang layunin ay upang talunin ang panghuling boss sa dulo ng ang labyrinth na puno ng halimaw ngunit ipinahayag niya na ang naglalaman din ang labyrinth ng mga kapaki-pakinabang na bagay at maaari nilang pagsamahin ang 2 item upang lumikha isa pa. Ang madadala lamang ng bawat manlalaro 2 item sa isang pagkakataon at kapag ang isang player mamatay ang lahat ay bumalik sa simula point na mawala ang lahat ng kanilang nakuha at simulan muli. Ang laro ipinaliwanag ni Mip na ang numero sa kanilang ang mga ulo ay unti-unting tataas habang sila galugarin ang labyrinth at bumalik sa kanilang mundo dapat nilang talunin ang pangwakas boss o kunin ang salvation item na Mip nagsasabi sa kanila ng isang alamat na nagsasabing isang Diyos ang nagtayo ang labyrinth ngunit walang nakagawa lupigin ito kaya namatay sa inip si Pearl.
Sa tingin nito ay isang kakilakilabot na kwento ngunit si Mip hindi siya pinapansin at tinatanggap sila sa Divine Labyrinth. The Labyrinth ang hitsura parang kastilyo at kakaiba sila mabalahibong. Nilalang na cute ni Pearl nagpasya siyang tawagan silang Puffs at sila biglang tumalon sa kanya pero hindi niya kinuha pinsala bigla silang tumakas aalis mga materyales sa likod at kinuha niya ang mga ito habang nakikita niya ang Ups yung gumawa ng item kaya pinagsasama niya ang mga materyales na lumilikha ng kahoy na kalasag na nagpapataas ng bilang sa kanyang ulo ay nakita nila ang isang pambihirang gintong puff at sa tingin ni Leia ay mag-drop ito ng isang rare item sinubukan ni Pearl na lapitan ito ngunit nakuha nito galit at biglang lumaki itong nag-aalis sa kanila na may atake sa apoy na kanilang binalikan simula at binati ni Mip muli habang binabanggit ni Leia ang nararamdaman niya mas mahina sa loob ng labyrinth na pag-iisip ito ay dahil sa kahirapan na kanyang pinili. Nagpasya silang subukan muli ang pagpaplano talunin ng Golden Puff this time Leia balak gumamit ng hostage pero may idea si En at hinihiling sa iba na manatili sa likod lumilitaw ang gintong puff at umaatake kasama nito mahiwagang apoy ngunit ngayon ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang ipakita ang pag-atake at magagawa niya talunin ito bumaba ito ng isang susi at siya ay excited na umakyat sa katabing kwarto pero bigla siyang nataman ng mansanas at sila bumalik sa umpisa ay itinala iyon ni Faye lahat ng nasa The Labyrinth ay nagre-reset pagkatapos kanilang pag-aalis at nagtatapos na. Dapat nilang iwasan kahit ang pinakamaliit mga pagkakamali upang i-clear ang labyrinth. Nell ay nalulumbay ngunit iniisip niya ang pinakamasamang bagay ang magagawa nila ay sisihin ang isang tao. Pagkakamali at hinihikayat ang koponan sa pamamagitan ng nagsasabing ang bawat kabiguan ay isang pagkakataon upang matuto nag-eksperimento sila sa sistema ng paggawa at nakakagawa sila ng ilang item ngunit karamihan ay tila walang kwenta patuloy sila at biglang narinig ni Fa ang mga yabag na hinahanap niya sinusubukan ni Superior Ashland na i-clear ang labyrinth siya ay nagpasya na bumuo ng isang alyansa sa kanyang koponan at magbahagi ng impormasyon kaya binanggit ni Ashland na nakakita siya ng nakalak kwarto pero kalahati lang ng susi nila ibinigay ni Nell sa kanila ang kalahati kaya Ashland pinagsasama ang mga item at lumilikha ng isang susi pumasok sila sa kwarto pero nagsara ang pinto kaya ginagamit ni Ashland ang kanilang mga item para tingnan mga bitag sa execution room at nadiskubreng ligtas ito. Kakaiba ito walang laman kasi ang kwarto pero nararamdaman nila paghinga na nagmumula sa isang sulok fade doses na baka natutulog ang amo kaya nagpasya siyang gamitin ang kanilang mga gamit para magising itap. Faye and Leia use their items magkasama at biglang bumagsak ang liwanag ang kisame na pumapatay sa lahat sa isang instant naghanda sila para sa isang segundo subukang lumikha ng magic reflection shields para kontrahin ang atake nila magpasya na subukan ito ngunit ang kanilang ang mga kalasag ay hindi gumagana kaya nagtatapos pa rin sila updying ilang beses silang natalo. At si Faye hinihiling ni Nell na ipakita ang pag-atake gamit her powers so she gives it a try but she ay nalulula at ang lahat ay nakakakuha na matay nagsimula silang mawalan ng pag-asa ngunit si Faye ay may ideya at nagpas siyang gamitin ang payong na kanilang nilikha na tandaan na ito ay parang ulan ng pag-atake sinubukan nilang muli at ang payong ay lumalaban sa atake kaya nag-celebrate sila pero ang main boss sa wakas ay lumabas na sinubukan itong salakayin ni Leia ngunit isang pinsala lang ang natatanggap niya dito at yung iba umatake with their powers pero nakikitungo din sila ng isang pinsalang. Ginagamit ni Ashland ang isang item upang pag-aralan ang boss at natuklasan ito ay may higit sa 2 milyong HP kaya ito magiging imposibleng talunin ito sa ganito irate ang pag-atake ng leon ngunit kaya nila upang umiwas at napagtanto nila na ang amo tumatagal ng pinsala sa tuwing umaatake ito kaya sila isipin na kailangan lang nilang mabuhay hanggang ang kalusugan nito ay umabot sa zero na kanilang pinananatili pagpukaw nito at pag-iwas sa mga pag-atake ngunit sa huling suntok ng isa sa kanila napagod ngunit hakbang upang makatipid kanyang pagharang sa pag-atake ng mga amo at ito sa wakas. Namatay ni yakap ni Pearl si Nell at binigay her the item left by the boss called the muling pagkabuhay binabalaan sila ni Belfaye na ito ay bitag ngunit sila ay nagtatapos sa pagtunog ng kampana. Hindi sinasadya at nakita nila ang amo muling nabuhay ngunit Ouroboros bigla sumalakay sa labyrinth at dumapo sa itaas ng boss na nagpapaliwanag na siya naghahanap ng face group sa buong oras. Ipinahayag niya na binura ng bookmaker ang tanging pagkatalo niya kaya hindi siya natalo again and she demands a rematch but the boss interrupted her kaya nagalit-galit at sinuntok ito na ikinamatay. Nito ng a single hit ang grupo ay natulala sa kanya lakas na parang espadang nahuhulog mula sa talunang halimaw at ito ang kaligtasan item na nagpapahintulot sa kanila na umalis sa nagtatakaang Labyrinth Ouroboros kung bakit sila ganoon masaya na nagpapaliwanag na ito ay isang checkpoint na hindi nakakatulong sa kanilang manalo ang laro at ipinahayag niya na ang laro walang katapusan. Napagtanto ni Faye na ang laro may bug at ibinabahagi niya na ang mga manlalaro ay laging nakaharap sa mga Diyos sa iba laro ngunit ayon sa kwentong Mip ang namatay na ang Diyos sa iniplay.
Naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin at si Faye naghihinuha na ang Diyos mismo ay ang panghuling boss ngunit ito ay magiging imposible tapusin ang laro kung patay na siya. Nagulat ang lahat at si Fa ang nagmungkahi niya ng iba pang mga manlalaro ay bumalik sa Earth at ipaalam kay Miranda ang lahat habang siya at ang kanyang koponan ay manatili sa The Labyrinth upang kumpirmahin ang kanilang mga hinala tungkol sa final boss. Ginagamit ng mga manlalaro ang salvation item upang iwanan ang laro at ang labyrinth biglang nag-transform sa isang kuweba. Mip lilito at nagbabala tungkol sa Orb-Oros, nakikialam sa ibang laro ng Diyos at siya welcomes everyone to the next level. Nagbabala na ang mga halimaw ay magiging kaunti iba at swertihin sila. Pagkamit ng victory, habang nagtataka si Faye kung bakit siya gustong manalo sila sa sirang laro nila, maglakad sa ikalawang palapag at nag-aalok upang manguna sa paraan na nakikipagtalo na siya may pinakamahusay na kasanayan laban sa mga bitag na si Faye. Mga tanong o borrows tungkol sa kung gaano siya katagal susundan sila ngunit pinatahimik siya nito. Sinasabing gusto niyang gumanap sila ng bago laro kapag bumalik sila kaya siya ay panatilihin. Pinapanood sila sa The Labyrinth na nakukuha niya ginulo ng isang dilaw na pindutan sa pader at tumatakbong pinindot ito na naging sanhi ng pader para magwisik ng paminta sa mukha ni Pearl. Nakakarinig ng isang bagay at sinasabi sa lahat na maging tahimik habang may lumabas na cute na mangkukulam na si Pearl. Sinubukan niyang lapitan siya pero nakuha niya na takot at tumakbo palayo. Napansin ni Pearl ay kakaibang puff kaya pinulot niya ito pero ito pagsusuka sa at tala ng perlas kung gaano ito kalala. Amoy nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa lalong madaling panahon mahanap ang Labyrinth Treasure Room na binabantayan ng isang anghel na iniaalok niya upang pagbigyan ang kanilang hiling para sila ay matuwa at hiningi ang susi ng pinto. Ngunit siya biglang napapansin ang kanilang karumihan at pinapalaya sila ng salamangka. Sa paglilinis bumalik sila sa boss room at matuklasan na sila ay inalis dahil sa pepper spray at suka na ginawang hatulan sila ng anghel. Bilang marumi, nabanggit ni Faye na narespawn ang Ouroboros kanila at napagtanto na siya ngayon ay itinuturing na isang miyembro ng koponan na nagpapasaya sa kanya. Magpas siya upang maiwasan ang mga nakaraang monsters nang may marinig ang talon sa malapit kaya sila hanapin ito at napansin ni Leia ang isang dibdib na katago sa likod nito. Akala nila ang dibdib may susi ng kwarto pero nakahanap ng mga swimsuit. Sa halip ay nagpasya silang huwag lumangoy at ipagpatuloy ang kanilang pag-unlad sa The Labyrinth. Paghahanap ng koridor na puno ng apple paintings, Pearl ay natroma at nagsasabi sa kanila na lumayo sa koridor ngunit biglang nabasag ng bulok na mansanas ang bintana at tinamaan ang ulo niya pero hindi puksain si Pearl kaya nagpatuloy sila sa treasure room. Nahanap nila ang anghel na nagtatanong tungkol sa kanilang nais ngunit nahanap niya sila marumi muli at itinaboy sila sa pagiging marumi. Ang koponan maingat na nag-navigate sa labyrinth at nakarating sa treasure room. Minsan pa sa pagkakataong ito iniwasan nila ang lahat mga bitag ngunit natagpuan pa rin sila ng anghel madumi dahil sa mga naunang pagtatangka kaya nila bumalik ulit sa respawn point. Si Faye napapansin na ang amoy ng halimaw nagpapatuloy pagkatapos ng respawn at sinusubukan niyang gawin alamin ng isang plano upang makumpleto ang antas. May ideya ang mga babae na sasabihin sa kanya maghintay sa harap ng treasure room. Bilang pilit nilang nilapitan ang anghel sa huli oras at nakakagulat na binuksan niya ang pinto para sa kanila. Nagtataka si Faye kung paano nila ito nagawa. At ipinaliwanag ni Pearl na ang susi sa palaisipan ang kanilang amoy kaya naalala niya ang mga swimsuit na nakita nila at nilinis ang kanilang mga sarili sa talon ngunit siya umamin na na-distract sila kaya kinuha nila mas mahaba kaysa sa nararapat at pananampalataya. Ang swerte ko na kasama sila sa team kaya pinupuri niya sila. Tumuloy sila sa treasure room kung saan nakita nila ang isang susi na nagbibigay daan sa kanila na magdala ng 100 mga bagay at panatilihin sila. Pagkatapos ng kamatayan, Mip ay lilito at binabati sila sa pag-abot sa panghuling boss ngunit nag-activate siya ng bitag at nahulog sila sa isang hukay na pinutol natin sa sea. Bilang siya sabi ni Dax na pupunta sila sa labyrinth para iligtas ang mga tingin ni na Faye at Dax forward to see ang Him-Again party na karating sa huling silid at nakita nila ang isang pyramid na may karatula tungkol sa amo niya. Binabasa ito habang binabanggit na ang amo namatay sa inip at ngayon ay nagtataka kung kaya nilang talunin ang laro. Ngayon kaya Fa nagmumungkahi na mabuhay siya at ang pagbabahagi ni Leia na ang tema ng The Labyrinth ay kamatayan at muling pagsilang ay ipinakita niya ang pagbabalik bell at napagtanto ni Pearl kung ano ang dapat niyang gawin at tumunog ang kampana ngunit hindi ito gumagana sa mukha. Nagmumungkahi na kailangan nilang kumpletuhin ang 100% ng laro bago ang huling boss ay maaaring maging nabuhay muli. Ngunit iniisip ni Pearl na ito ay aabutin masyadong mahaba kaya nagpa siya silang tipunin ng 200 apostol na nakulong sa The Labyrinth. Sa tulungan silang bumalik si Ashlyn sa laro at ay nabigla sa dami ng napakabihirang mga bagay na kanilang nakalap at mga paunawa na naimap din nila ang kabuuan labyrinth. Siya nag-activate ng camera kaya ang makikita ng labas ng mundo kung ano ang nangyayari habang ipinapaliwanag ni Faye ang kailangan nilang gawin. Tumakbo si Pearl sa kanila na may dalang magandang balita. Nagpapaliwanag na ang mga batang babae ay naghugas ng zombie puff sa talon at ang bumalik sa
Normal ang mga nilalang kaya sila nagpasalamat sa mga babae at inakay sila sa kanilang nayon kung saan ibinigay nila ang Lay of the Puffs crest na gumagawa ng iba pang Puffs friendly na nahati sila sa ilang team upang galugarin ang labyrinth at humanap ng bagong mga lugar at mga amo-en nakahanap ng nakatagong pinto na humahantong sa kanila sa isang sphinx at siya nakahanap ng ruby ngunit lumilitaw ang Ouroboros at nagpapaliwanag na ang kanyang mata ay mas mahalaga. Biglang nagbago ang Sphinx sa isang robot at ipinapahayag nito ang sarili na malakas kanyang amo ngunit pinatumba ito ni Ouroboros isang suntok ang pagmumura nito interrupting her but Mip appear and pinagbawalan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pulang card kaya siya nagsasabi sa kanila na hanapin siya mamaya kapag nakuha niya kicked out sa laro. Ang lahat ay nagtitipon na pagod matapos tuklasin ang bawat pulgada ng iniisip ng Labyrinth F. Ang final piraso at perlas ay lilito upang ibunyag iyon na hanap nila ang huling trick na pupuntahan nila ay nakatagong lugar. At nakasulat na sila dapat makakuha ng kombinasyon ng isa sa 6 dice na may 24th na panig ngunit ang mga pagkakataon ng ang pagkuha nito ay isa sa 200 milyon ngunit dumating si Dax at siniguro na kaya niya ito ay tumanggi siyang igulong ang maruming dice at pinangalanan ng kanyang pag-atake bilang Dax's dice. Bilang siya himalang nagtagumpay sila ay gagantimpalaan na may salamin na nagpapawalang bisa sa pagkatalo at tumataas din ang kanilang porsyento ngunit hindi sila umabot ng 100%. Sigurado si Faye ginalugad ang buong labyrinth ngunit may naaalala siya at bumabalik sa ang pag-iisip ng tutorial na dapat nilang suriin ang butas kaya tumalon sila at nagbibigay ito sa kanila 100%. Ang grupo ay mapunta sa final boss area na natuklasan na ang butas ay isang shortcut at perlas rings ang muling pagkabuhay na si Belle habang sinasabi ni Faye ang Diyos na lumitaw ang pyramid kumikinang at ang Diyos na si Anubis ay lumabas mula sa pyramid. Tumatawa siya bigla summons all the area bosses upang harapin ang grupo bilang sila magreklamo hindi patas ang pag-atake ng leon ngunit ang grupo ay namamahala upang harangan ito. Ang kanilang mga payong at ang iba pang mga amo ay tamaan din ang pagpatay sa kanila sa isang iglap kaya sinaway ni Anubis ang leon para sa isang eliminating. Nagtataka ang mga kakampi niya at si Faye kung final na weakness ni boss ang katangahan niya Pearl. Bunutin ang ultimate weapon para sa huling showdown at nagpaputok ng rocket na sinisira ang anumang boss ngunit hindi ito gumagana bilang kinansela ni Anubis ang epekto at siya nagpatawag ng hukbo ng Golden Puffs para bumili oras habang binabanggit niya ang kanyang spell na tinatawag na pambura ng Diyos ngunit ginagamit ni Leia ang Tagaytay upang gawing payapa ang Puffs kaya Anubis pinapabilis ang spell at inaalis nito ang buong grupo ngunit dinadala ng salamin sila pabalik at nullifies ang Death Paa kaya inaatake sila ni Anubis kasama ang iba pa niya spells ngunit patuloy silang umiiwas sa kanya. Naghahanda na namang mag-spell kaya Faye sinusubukang gamitin ang kanilang mga item ngunit nagbabago siya ang mga alituntunin at ipinagbabawal sa kanila ang paggamit nito. Muli niyang inihagis ang pambura ng Diyos at si En nagagawa niyang ipakita ang kanyang pag-atake ngunit ito ay hindi gumagana laban sa kanya at siya ay nagpasya na gamitin ang kanyang ultimate spell habang siya ay summon ang mga amo sa lugar na bumili ng oras para sa kanyang Leia. Inaantala sila at ginagamit ni Pearl ang kanyang portal bilang Anubis cast kanyang spell obliterating lahat ng bagay sa paligid ay natagpuan siya. Ngunit sila nakakatakas sa portal at bumalik sila pagkatapos ng lahat na wasak. Anubis bumaba na siyahan na nil-arrow nila ang lahat ng bahagi ng kanyang laro at ipinapahayag na sila ay nanalo sa kanya. Binibigyan sila ng master key sa treasure room bilang gantimpala sa pagkumpleto ang laro at ang mundo ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Ang buong sangay pinupuri sila pagbalik nila at nagpasalamat. Si Miranda sa kanila para sa panalo sa isang walang uliran laro. Pearl at pagod na si Nell pero gusto ni Leia tumalon sa susunod na laro at si Faye ay determinadong i-clear ang laro ng mga Diyos sa kanila at magkaroon masaya along the way kaya napatingin silang lahat forward na makipaglaro ulit sa kanya. Pero dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan mo like and subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita pa tayo sa susunod.